Panginoon, iyong sinabi na mapalad ang nagugutom at nauuhaw para sa kabutihan, pagkat sila ay makukontento. Narito ang iyong mga anak na patuloy na nagugutom at nauuhaw dahil sa mga maling patakaran ng pamahalaang kanilang pinagkatiwalaan. Tulungan mo po silang pawiin ang kanilang gutom at uhaw. Gabayan mo po sila sa landas ng kanilang pagkilos upang ihasik ang kabutihan at labanan ang kasamaan, nang sa gayon ay mabigyang katiwasayan ang buhay ng iyong mga maralitang anak. Siya nawa. Sa aming nasalita, nagayak na. Naganap na ang matagal ng minimidhi ng mamamayan na mapalitan si Gloria Macapagal-Arroyo sa Malacanang dahil sa matinding kahirapan at panunupil na dinanas ng sambayanan. Sa pagkakahalal kay Pinoy ay umasa ang marami ng pagbabago. Subalit, sa 9 na buwang panunungkulan ay bigo ang mamamayan sa pangako nitong pagbabago. Sa pag-upo ni Pinoy bilang ika-15 Pangulo ng Bansa, ay bitbit nito ang pangakong pagbabago tungo sa daang matuwid. Subalit, sa loob ng 9 na buwang panunungkulan ito, ay hinambalos na ng karahasan at paninupil ang mamamayan, partikular ang mga Bicolano. 22 na ang naitatalang biktima ng pampulitikang pamamaslang sa rehiyon. Ilan sa matititad na kaso ay ang masaker sa 4 na sibilyan sa Barangay Santa Maria, Mogo, sa Masbate noong Setyembre 7, 2010. Ang Dabasan Massacre sa Daragalbay na may 3 patay at 1 sugatan, at nitong huli ay ang pagdugot at pagpatay sa isang miyembro ng bayan muna na si Rodel Estrellado. Umabot na rin sa ilang po ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ipinatutupad rin ng Administrasyong Pinoy ang kanyang kontra-insurgensyang programang Oplan Bayanihan na nasa balangkas ng US Counterinsurgency Program na lubang mapanganib, mapanlinlang at marahas dahil sa paggamit ng sibilyang katangian ng operasyong militar. Pinatitirin ang opensibang legal sa mga miyembro at leader ng progresibong mga organisasyon sa pamamagitan ng pagsasampa ng gawa-gawang kaso laban sa mga ito, tulad ng pinaguriang Bicol 8 at Taay 4. Patuloy rin sinusupil ang karapatan ng mga Bicolano sa malayang pamamahayag sa pamamagitan ng patigil sa mga mamamayan na lumahok sa mga protesta. Mula rin ang umupo si Pinoy ay mas pinatibang militarisasyon sa kanayunan. Gayon din hanggang sa kasalukuyan ay walang katarungang matatamasa ang mga mamamayang biktima ng paglabag sa karapatang pantao.
Masdan mo ang iyong mga mamamayang patuloy na dinadahas at sinusumpi. Bigyan mo po sila ng lakas upang manindigan laban sa karahasan. Dalhin mo po sa iyong pangakong paraiso ang libo-libong mamamayan na tulad ng iyong anak na si Kristo ay nag-alay ng buhay para sa kapakanan ng sambayanan. Bigyang lakas mo po ang kanilang mga naiwang pamilya at kasamahan upang ipagpatuloy ang paghahanap ng katarungan. Huwag mo po hayaang magpatuloy ang ganitong karahasan at panunugin. Ipadala mo ang iyong banal na Espiritu upang siyang maging gabay namin sa tuloy-tuloy na pagdidibabang laban sa karahasan at panunugin at para sa katarungan. Siya nawa. Huling salita. Sa iyong mga kamay, inihahabitin ko ang aking kaluyan. Sa gitna ng kahirapan at panunupil ng Estado sa ating mga mamamayan at sa kabila ng pagkamanhid ng pamahalaan sa ating mga kahilingan, wala tayong ibang mapagpipilian kundi ang manindigan at lumaban. Bakit natin hindi prioridad ni Pinoy ang interes nating maliliit bagko sa kanyang mga pinatutupad na mga patakaran ay tanging interes lamang ng kanyang among US at may ilang nagahari sa lipunan ang kanyang pinoprotektahan. Sa ganitong kalagayan, wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating lakas at pagkakaisa. Pinatunayan natin sa kasaysayan at pagkakaisa at sama-samang pagkilos nating mga inaapit pinagsasamantalahan ay magagawa nating baguhin ang ating kalagayan. Walang ibang magsasalbakay ng bayan kundi tayo. Kung tayo hindi kikilos, higit tayo pagsasamantalahan. Kung mananatili tayo sa isang tabi, walang matitira sa atin. Hindi sapat ang umasa at magsawalang kibo. Panahon na upang makialam at kumilos. Nasa kamay ng sambayanan ang pagkakamit ng tunay na pagbabago at kalayaan.